Okay, magandang umaga po sa ating lahat muli at tumako po tayo sa ating Devotion Time sa mga sumandaling ito. At ang ating pagbabatayan po ay matatagpuan po natin sa unang sulat ni ni Apostol Pablo kay Timoteo, pangkat na ika-6, talatang 6 hanggang 9 lamang po muna. Okay, yan natin babasahin. Unang Timoteo, pangkat na ika-6, talatang 6 hanggang 9. Okay, ito ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Mabasahin ko po sa Tagalog. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. So, ang pamagat po ng ating pong pagbubulay-bulay ngayon at ating devotion ay about contentment. Ano po? The secret of contentment. Ang sikreto kung paano tayo magkaroon ng tunay na kasiyahan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos at aming mapagpalama, Ikaw po ang patuloy na mamuna, Ikaw po ang patuloy na magpala sa iyong banal na salita na aming pagbubulay-bulay. Panginoon, patawarin po ako muli sa ating makasalanan. Ang karapat dapat po ako muli, minsan pa, na magpahayag na iyong banal na salita, sapagkat ito, O Diyos lamang aming dalangin sa tayong pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen. The secret of contentment. Yung sikreto po ng kasiyahan. Yung Tagalog po ng contentment ay wala pong akma. Kasiyahan po dito sa ating nabasa. So, ang lihim. So, bawat isa po siguro sa atin, sa sanlibutan ito, ay naghahanap ng tunay na contentment, yung contented life. Maraming mga kaparaanan kung saan ang mga tao po ay naghahanap ng kaligayahan. Ano po? Ang iba po ay naghahanap sa kanilang mga personal achievements sa buhay. Ang iba po, ang tunay na kasiyahan po nila ay kung magkamit sila, magkaman ng maraming pera, maraming posesyon sa buhay. Pero tatandaan po natin, pagamat maraming mga tao po ang mayaman, maraming kamal na ng maraming mga possessions, ay still, hindi pa rin sila kontento. Palagi pa rin na naghahanap. Ano po? Dapat, ang sikreto ng kasiyahan, kung ano yung mayroon tayo, ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sabi po diyan sa binasa natin sa verse 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So, dito po pinapakita po, mga minamahal sa Panginoon, na yung pinakasusi ng tunay na kasiyahan ng isang tao ay magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Bakit kaya yung mga tao na mapagpasalamat sa Diyos na dumarating, mga biyayang dumarating sa kanila, pinagpapasalamat ito man ay maliit, hindi man ito gaanong kalaki, pero nagpapasalamat po sila. Tignan po natin, bakit yung may mapagpasalamat na puso ay isang masasabi natin na lihim ng tunay na kasiyahan ng isang tao. Bakit po? Unang-una, makikita po natin na ang mga tao kasi na mapagpasalamat ay they rejoice in what they have.
Sabi po ng banal na kasulatan, datapwat ang kapanalan na may kasiyahan ay malaking kapag-kinabangan. Therefore, dito makikita natin na ang panlaban natin sa pusong nagnanasa palagi, pagkakaroon palagi ng mga pag-aari, minsan maski sa masamang kaparaanan, minsan nagiging ganid ang tao para mapagtagumpayan ang may ganid na puso. Ay dapat magpasalamat tayo kung anong mayroon tayo sa ngayon. Hindi ko po sinasabi na masama po na tayo po ay yumaman. Hindi ko sinasabi po na masama po ang magkaroon ka ng maraming possession. Sinasabi ko lang sa pagsikap na yan, kung ano ang mayroon tayo sa kasalukuyan, ay dapat nating pagpasalamat sa Panginoon. Yung pagiging mapagpasalamat natin sa mga bagay-bagay na dumarating sa atin, ito po ang nagpapalaya sa atin para hindi tayo magkaroon ng pusong ganid. Ano po? Alam niyo si Apostol Pablo, isang halimbawa po, na mayroon po siyang mapagpasalamat na puso. Langgit ng banal na kasulatan na sabi niya, in everything give thanks. Yung everything po doon ay anuman ang mga dumating sa kanyang buhay. Kaya dito po sa Philippians chapter 4 verse 11 sa verse 12, makikita po natin yan, kung titignan po natin na siya po ay nagpasalamat sa anumang uri ng kanyang kalalagayan. Kaya pansinin po natin dito sa verse 11 sa Tagalog, na sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan, sabi niya, natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan na aking kinaroroonan. Natutunan niya ang maging kontento, masaya sa anumang kanyang kalalagayan. Marunong akong magpakababa, sabi niya, marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay. Natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganan, maging sa kasalatan. So, ibig sabihin, mayroon man siya, wala man, nagpapasalamat siya sa Panginoon. Bakit po? Kasi po, ang kanyang kasiyahan ay hindi po nakabatay doon sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ano po? Ito po ay nakabatay doon po sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. The Lord Jesus Christ made the Apostle Paul to be content in all things. Ano po? Thankful people therefore recognize the transience o yung pansamantala lamang na bagay-bagay na dumating sa atin. Maaaring mawala ito. Lahat naman dito sa atin, pati tayo na pag hindi pa dumarating ang Panginoon, mawawala rin tayo rito. Yung mga bagay pa kaya. Ano po? Kaya, sabi ng banal na kasulatan dyan sa verse 7, dumating tayo rito na wala tayong dala. Lalabas din tayo rito na walang dala. Sa kapatid, mga minamahal sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan sa verse 8, having food and clothing, we can be content. Baka sabihin nyo, may damit ka na at pagkain, okay na ba yun? Kasi sinasabi natin na kung ano yung mayroon ka. Okay? May damit ka, may pagkain ka, biyaya ng Panginoon yung pasalamatan mo. Of course, pwede pang maghangad pa ng iba, pero huwag natin baliwalain yung kung anong dumating sa atin kung damit lang sa kapagkain, tayo ay naiinis o nagagalit tayo. Ito lang, gaganunin natin. Hindi. Kung ano man yung dumating sa atin, pasalamatan po natin. Sapagkat yan ay biyayang galing sa atin. Ayun. So magkaroon tayo ng mapagpasalamat sa puso. Therefore, thankful heart rejoice of what they have. Kung ano yung mayroon na dumating sa kanila, nagpapasalamat. That is contentment. Pangalawa, thankful people refuse to be ruled by what they don't have.
Kung wala ka, huwag natin hangarin ang isang bagay at magalit tayo kung hindi tayo magkakaroon. Sapagkat, lalo yan na magpapahirap sa ating damdamin. Halimbawa, ninanais mong magkaroon ng kotse, hindi ka magkaroon ng kotse. Maski anong gawin mo, ayaw magkaroon. Kung yun pa rin ang nasa sa puso mo, nasa puso mo palagi, pero nahirapan ka, lalong sumasama ang loob mo. Pero hindi ko sinasabi na masamang maghangad po yan. Sinasabi lang po natin, ay sometimes the desire to have things na wala tayo, ay lalo po na nagpapalugmok sa atin upang tayo po ay bumagsak sa bitag, sabi nga nila, ng ating kaaway. Kaya kung titignan po natin yan, chapter 6 verse 9, may babala po dyan. Sabi po, datapwat ang nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama. So, longing to be rich is a temptation and a snare. So, bitag po ito. Kaya nga, mayroon pong sinabi dyan sa verse 10 na the love of money is the root of all evil. Kaya nga sinasabi natin palagi na dito, ang sinasabi lang po, yung pera ay hindi po masama sa kanyang sarili. Ang sinasabi lang natin, at sinasabi ng Banal na Kasulatan, yung pagmamahal sa salapi ang siyang ugat ng kasamaan. Totoo naman po yan. Sapagkat maraming tao magkaroon lang ng possession, magkaroon lang ng maraming pera, ay nagnanakaw, nang-hold up, diba? Kidnap for ransom, daming ginagawa. Yung iba naman ay nangungurakot. So, ang mga bagay na yan ay dahil sa pagnanasa natin na magkaroon ng maraming pera, nasang imaman, ay gumagawa ang maraming tao ng kasamaan. Hindi ko sinasabing ginagawa ninyo. Pero sinasabi po natin ay kung ano yung mayroon tayo, maging masaya na tayo dyan. Kung wala din tayo, ay maging masaya na rin tayo. Sapagkat alam natin na ang Panginoon na hindi tayo pinababayaan. Ano po? Sometimes, pursuing dreams of accumulating more possessions and money can be very costly. Sometimes, may mga tao po na nasisira ang pamilya. Di ba? Sisira ang pamilya, wala nang panahon sa pamilya. Pati yung mga reputasyon nila, nasisira rin. So, huwag pamunuan tayo ng mga bagay-bagay na wala sa atin. Maging masiyahan tayo kung anong mayroon tayo. Kaya, ang sabi ng Banal na Kasulatan dyan, paulit-ulit natin sinasabi, datapwat ang kabalalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. And having food and raiment, let us be content therewith. Thankful people refuse to be ruled by what they don't have. Pangatlo, thankful people recognize God as the giver of all that they have. So, yung mga pagpasalamat na mga tao po, tayo mga nananampalataya dapat magkaroon tayo ng puso na mapagpasalamat at nagpupuri sa Panginoon, ay ating pong kilalanin na ang lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik galing po sa ating Diyos. Diba? Galing sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi po dyan, ay godliness with contentment is a great thing. Yun dapat ang maging uri ng isang mananampalataya. Tayo. Na, yung pong may maliit tayo na tinatangkilik. At yan po ay ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Malaking kapakinabangan po yan. Tatandaan po natin. Sabi nga nila, yung cash na wala si Christ ay nagbubunsod lalo sa tao para maging worldly. Para maging carnal. Ang nasa isip kung paano gastusin, hindi sa Panginoon, hindi sa kawain ng Panginoon, kundi sa kanyang sarili lamang at sa makasanlibutang mga bagay. Ano po? Ang
Ang possessions po, na wala yung prinsipe ng kapayapaan, ay nagdudulot lamang po yan ng lalong pagkauhaw natin na magkaroon po tayo. Hindi tayo payapa eh. Sinasabi natin minsan, magiging payapa lamang ako, kontento lamang ako kung naabot ko yung ganito. E paano pag hindi mo naabot, hindi ka masaya? Di ba? Kaya ang Panginoon lamang yung ating tunay na contentment kung mayroon tayo o kung nandyan siya sa ating puso. Yung contentment comes from knowing and serving Christ. Yan po ang pinakamahalaga. Yung tayo po ay inaalala natin at tayo po ay makasalanan na naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Isipin po natin yung palagi. And remember always na lahat ng mga bagay na mayroon tayo galing sa Panginoon Diyos. Yung mga mabubuting bagay, yung mga perfectong mga bagay galing sa Panginoon. Santiago 1:17. Bilang Kristiyano, tanong, masaya ka ba sa iyong kalalagayan sa ngayon? Kung mayroon ka pa bang hinahanap? Kung ikaw ay nasisiyahan at kontento ka sa pagiging Kristiyano, pagiging Kristiyano mo, nakikita ba yan sa iyo? Mga minamahal sa Panginoon, maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan na ang kasiyahan o ang kabanalan na mayroon pong kasiyahan ay isang malaking kapakinabangan. So kung ano ang mayroon tayo sa ngayon na bigay ng ating Panginoon, maging masaya po tayo na. At alam ko po, kung yung mga bagay-bagay na nasa sa atin ngayon ay naging at patuloy tayo nagiging masaya, pag nakita yan ng Diyos, dadagdagan pa yan para sa lalo nating ikasisi. Purihin ang Panginoon, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, salamat po sa aming devotion ngayon. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa aming dalangin na may pasasalamat. Amen. God bless us all.